Hi, what's up mga langga? Good morning po sa inyong lahat. So day 3 na po ngayon, day 3 ko na po ngayon dito sa Bohol mga langga, sa aming isla. So busy po kami ngayon because today is San Juan Day. So San Juan po ngayon dito sa amin, and tradition po ngayon, tradition po sa amin na kapag San Juan ay magliligo talaga ng dagat. Kaya nagluto kami ng konti, ano lang naman, bihon. Ito yung yung pinakita ko sa inyo. Ay! Bihon. Ito yung kapatid ko. Ito yung kapatid ko sa papa ko mga langga na. Ang magkaiba kami ng mukha. Kaiba ba? Bihon mga langga at saka pangricados. Gaya ng carrots at saka panimpla. Yun, sinimulan na namin gawin itong aming suman at nagawa sa tiktik. So alam niyo po ba yung tik-tik mga langga? Tik-tik yun sa amin. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito mga langga. Basta ano siya, kapag pinagiling mo yung mais, yung puti niyan, yung tik-tik daw ang tawag dyan. Yan yung gagawin naming suman ngayon. Para meron kami pambaon kapag pupunta na kami sa laot mga langga. So unang ginawa nila mama dyan, andyan si Marilyn, yung pamangkin ko, tsaka si mama, tapos yung tita Margie ko, kasi siya yung master siya yung nakakaalam talaga kung paano gawin. Supposedly alam ni mama kung paano gawin mga langga. Ang gusto ko nga sana na wag na lang siyang tumulong, kasi nga baka mahirapan siya. Kaso lang ang tigas ng ulo ni mama, gustong gusto talaga niyang tumulong kasi alam daw niyang gawin, kaya pinayaan ko na lang, baka magalit pa. Kaya ang una nilang ginawa dyan ay nilagay nila yung nyog. Yung buong nyog talaga. Yung hindi lang yung gata, yung buong nyog talaga. Yun yung way nila. Tapos, minimix nila yun sa tik-tik powder. Yun. Tapos, kapag na-mix na siya ng na-mix na siya ng maayos, susunod na ilagay doon ang brown sugar. Yan yung ginawa ni Marilyn ngayon. Yan, nilagay niya na yan, brown sugar yan. Tapos yan, imimix siya ng mabuti. Yung talagang maayos na pagkakahalo para talagang mag-spread sa lahat ng powders, tik-tik powder, yung tamis tsaka yung nyog. So yan, tapos lagyan ng konting tubig at voila. Pwede na siyang balutin. So, ayan. Pagkatapos niyan, ay susunod na natin ang pagbabalot mga langga. Since umaga pa lang ay nakaredy na yung mga dahon na yan. Nanguha kami ng dahon. Maraming mga, si mama, marami siyang mga tanim na saging. Kaya kinuhanan na namin ng dahon. Tapos, yun, parang gidangkab ito na musta kalayo. Yung nilagay namin sa mainit para hindi siya madaling mapunit. So ayan, ganyan lang yung mga langga. Huwag kayong mag-alala dyan nanghunaw naman kami mga langga. Naghugas naman kami ng kamay, no. Ganyan talaga. Mahirap kapag nag-gloves ka mga langga. Tapos walang uso sa amin ang gloves na yan. So ganyan lang. Maglinis ka lang na mabuti sa kamay. Tapos pwede ka nang magbalot. So ganyan, kailangan mo lang siyang spread, tapos kailangan tama ang sukat sa dahon para hindi siya matapon. Yan, ganyan lang yung pag simpleng paggawa ng suman na tik-tik mga langga. Ayan, nilakyan talaga namin yan para sakto sa isang tao. Kapag makakain ka ng isa, busog ka na. So ayan, tapos tatalian siya, kailangan yung kapares niya ay magkasing laki sila, tatalian sila sa bawat gilid para kapag lulutuin na sila mga langga, yung tubig ay hindi makakapasok sa loob. O tingnan nyo yung ginawa ni mama. Sabi ko sa kanya, ako na lang yung magbabalot. Since ikaw naman yung nagmix kanina, ako na lang magbalot. Ayaw talaga niya. Tingnan nyo, napunit-punit na yung dahon niya. Ayan, gusto talaga niya, hinayaan ko na lang siya dyan. Kasi nga gustong-gusto talaga niya tumulong. Nakakaawa naman kung anuhan pa natin, no. Kaya hinayaan ko na lang siya dyan. Tapos, yung kanyang gawa na, ayan, tingnan mo. Ayan, diba? Nagkanda tapon-tapon na yung gawa niya. Pero hindi ko na lang yan sinaway, kay magagalit man yan. So, ayan, pagkatapos naming yung balutin, ay nilagay na yan ni Marilyn sa
malaking kaldero. So ang paglalagay ng suman sa isa kaldero ay kailangan tama yung alignment. Yun bang tama yung pagkakalagay. Yung pagkaka-arrange para hindi nakaw space ba. At lahat malagay lahat ng dapat ilagay. So since malalaki naman yan sa dami at sukat ay tamang-tama na talaga sa isang tao yung isa. Kaya maraming makakakain yan mga langga. So ganito sa amin, tulungan, tapos bigayan. Hindi lang naman mga pamangkin ko at mga kapatid ko yung makakain yan, pati mga kapitbahay namin dyan. Kasi nga daw maliligo kami at ibabao namin yan. Tapos yung iba, iiwanan sa mga, kasi yung ibang mga kapitbahay namin dyan na pumapalaot pa, kaya tirhan natin, kawawa naman, di ba? So ganyan lang yung ganyan lang yung paglagay. Kailangan pares, tapos anuhin talaga siya, kailangan talaga niyang talian mga langga para hindi makapasok yung tubig sa loob ng suman. So kasi kapag makapasok yung tubig sa loob mga langga, yung mixture natin or yung suman natin ay pangit at malata yung kanyang yung kanyang pagkakaluto ba. So kailangan talaga siyang talian ng pinasafe ba para sigurado talaga. And ayun, habang niluluto yung ating suman ay nagre-ready din po kami dito sa aming gagawing bihon, pansit bihon mga langga. So, bumili lang po ako dyan ng 1 kilong bihon, tapos 1 carrots. Pasensya na po kayo at ang dami po talagang langaw sa mga panahon na yan. Kasi nga po, habagat ba yun? Pag ganitong June mga langga, marami talagang langaw sa amin. Pero kapag ibang buwan naman, hindi naman siya mga langga, no? Dagsang daw sa langaw kapag ganitong mga buwan. So yan, nagre-ready din yung aking pamangkin ng mga aromatics. Tapos ako yung nag-ready ng bihon. Ang ginawa ko ay humulan ako siya sa tubig para yung bihon ay ready na kapag inilagay doon sa kawali. So na kami dyan, nagpaningas ng apoy yung aming mga langga, abuhan. Ayan, papasira na din yan mga langga, hapit na mahugmak ba. So muntik-muntika na talagang maano yung ating lutuan, no? So pinuntahan ko muna yung mga seniors natin dito sa labas. Si Mama at si Tita Margie ay tamang kwentuhan lang. So si Tita Margie po ay malayong kamag-anak po namin yan. So parang ewan ko, 3rd degree yata kasi ni Mama. Basta na. Pero kamag-anak pa rin namin yan mga langga. So dito namin niluto yung yung aming suman. Dito sa likod lang ng bahay. So gumawa lang yung pamangkin ko ng dyan. Nagpaningas na siya dyan ng apoy. Tapos nanghiram kami ng lutuan. Yung itawag na mo og sugangan sa kapitbahay namin. So sila yung nagbabantay dyan habang kami naman nandun sa kusina nagluluto ng pansit bihon. So tulungan mga langga para matapos agad, para makaligo na, no? And pagkatapos ng ilang minuto ay ayan, luto na po ang ating bihon mga langga. Luto na po siya. Sige lang. Napapasalamat din ako sa pamangkin ko dahil ang bilis gumalaw, ang bilis nakatapos magluto, no? At tamang-tama din yung pagkakaluto niya ng bihon. Sobrang sarap kung natikman nyo lang mga langga. So yan lang yung aming baon sa mga langga sa dagat. Yung pansit bihon, tapos yung aming suman. Tapos magluluto kami ng kunting kanin para merong pagsasaluhan ba. Kasi marami kasi kaming akong mga pamangkin. At yung pamangkin kong lalaki, yung nagluto sa likod, nanguha siya ng lato. Dahil luto na po siya, tingnan nyo. Yung ibang mixture ay natapon. Kaya may mga puti-puti dyan. Tapos yan na yung aming baon mga langga. Meron kaming konting kanin, yan. Konti lang naman, yung tamang-tama lang kasi wala tayong budget eh. Tapos bihon, tapos yung ating suman. Ayan, dumating na din yung aking mga pamangkin na dalaga. Sila yung nagdala niyan mga langga. Nagdala ng ng ating niluto. Papunta doon sa Baybayon.
dun sa Dalampasigan, dun sa beach mga langga. So kaya voice over ko to kasi nga nagpapa-music sila, ang lakas ng music sa kabilang bahay. Baka makapiright claim tayo, kaya yun, nag-voice over tayo ng mga langga. So pasensyahan nyo na itong aking boses kasi hindi pa talaga siya magaling. Pa talaga, namamaos pa rin po ako. So yung yung ibang mga dyan, mga adalaging ding ay hindi ko pamangkin lahat yan. Yung iba anak ng kapitbahay namin, sumama lang sa amin. So bago kami umalis ay nilinis muna namin yung aming mga pinaglutuan para si mother ay hindi ma-stress. So hindi sumama si mama, nagpaiwan siya doon sa bahay kasi hindi naman daw siya naliligo sa dagat. Ayaw niya. So tingnan nyo naman ginagawa sa ginagawa sa pagkain, ginagawa pang sinulog. Kasama namin yung maliit na na yan, maliit na ulitaw, maliit na binata namin na yan, maliligo daw yun sa dagat. So ayan, naglalakad na kami dyan mga langga papuntang beach. Doon kami sa kabila kasi nga maliit yung dagat ba, low tide. Kaya doon kami pupunta sa, sabi nila daw kanang may dagat daw doon, kaya kasi malapit na naman dagat dito sa amin mga langga, pero hindi kami doon sa malapit sa amin. Doon kami kina Kagawad Leo kasi may tinatawag doon na dike or panas. Tapos yung dagat doon ay hindi masyadong bababa or hindi siya magluluba. May dagat pa rin, kahit paano makakasisid ka pa rin. So ayan, daanan namin yung aming barangay complex. And hindi na pinatagal, pagdating namin dito sa aming sa spot na pagliliguan namin ay kainan na agad kasi hindi kami nagtanghalian So kainan na agad, kasama namin dyan si Muning, si Muna. Tapos sakto may may bangka pa dyan na dumadaong. Tingnan nyo, ang dagat maliit lang. Pero okay pa rin, makakaligo pa rin kasi nga may panas. So ayan, kumain bihon. Tamang-tama lang yung aming baon para sa aming lahat mga langga. So ganyan lang talaga, ganyan lang kasimple. Kahit ganyan kasimple yung aming baon ay napaka-enjoy. Napaka-memorable lang mga araw na yan. Sayang nga lang at hindi pa dumating si Insect dyan. So yung mga naghuhubad na yun ng mga bata, pamangkin ko po yun. So ayan, yung iba naman ay nasa umakyat doon sa sa bangka. Nagchichika-chika pa yung iba. Ako dito, tamang video lang. Nagvi-video ako mga langga para makita nyo yung lugar namin. So, ganito siya kapag low tide. So, yung pamangkin ko, si Marilyn, habang nagbabantay sa anak niya, kumakain din dyan sa dagat. O, di ba, nagpapakain din yan sa anak niya kasi yung anak niya ay, naliligo ng dagat. So, ganyan. Yan yung aming barangay complex sa likod. Sa likod na, na bahagi. So, napakaganda sana kung malaki yung dagat, kung high tide ba. Kasi ang gandang maligo dito sa beach namin mga langga kasi puti yung buhangin. At basta maganda talaga siya. Sana makapunta kayo. One of these days makapunta kayo sa lugar namin, So ayan, video ko yung mga bata na naliligo mga langga. Nakakaliw silang tingnan. Nakakawala ng stress pa. Nakakatanggal ng lungkot. Nakakatanggal ng pagka-miss ko kay Insect. So ayan, maligo tayo ng dagat mga langga. So sa mga oras na yan ay maganda pa yung panahon, hindi pa umuulan. Pero hindi din mainit, tamang-tama lang, kaya masarap siyang maligo. Ang gandang maligo kasi hindi mainit yung panahon. Hindi din umuulan. Tamang-tama lang yung weather niya para hindi ka masyadong mangitim. So ayan, manood na lang kayo dyan mga langga. So kasama din po namin dyan yung kapatid kong lalaki, tapos yung asawa ng kapatid ko. So medyo marami-rami talaga kami mga langga. Kaya sobrang nakaka-enjoy. Bibo kayo, sobrang talagang unforgettable moment, So yung bangka pala na dumaong dyan, galing po yung Talibon, namimili ng mga gagamitin sa darating na fiesta dito sa barangay. So taga sa amin din yan. Tapos yan din yung sasakyan papuntang
Bien Unido para sakyan ng mga students. Yung mga students na doon nag-aaral sa Bien Unido. So, binivideo ko talaga yan mga langga kasi ang laki na ng kaibahan ng lugar namin. So, parang, ano ba, parang hindi na lugar namin ba kasi marami ng mga bahay na natitirik ba, iba't ibang bahay. So, thank you din kay Mama Flor. Binigyan niya kami ng kamuting kamuting kahoy mga langga or cassava in English. So, nagluto kasi sila ng kamuting kahoy daw. Yung yung nilaga na kamuting kahoy. Binigyan nila kami since nagligo-ligo naman kami. So, yun yung kinain ko. Ang sarap. Ang sarap ng kamuting kahoy mga langga. Kasi tinatawag yun sa amin na lagat. Ang sarap lang kumain ng lagat na kamuting kahoy. Yun bang hindi siya labo. Basta Bisaya lang yung nakaka-relate niyan. Mga langga, no? So, ayan. Sobrang enjoy ko talaga dyan. So, hindi pa ako naligo dyan kasi nga, nagdadalawang isip ako kung maliligo ba ako o hindi. Kasi nga, low tide. Baka pagkamalanta yung nakawalang butanding mga langga. So, just kidding. So, ayan yung kapatid ko mga langga sa side ng papa ko. Ayan yung isa sa mga kapatid ko. Meron po kasi akong 6 na kapatid mga langga sa side sa unang asawa ng papa ko kasi namatay yung unang asawa niya. So, pangalawa si mama. Tapos yun, namatay si Muna, may dalang isda. Ano daw yun? Hiningi daw niya yung isda na yun sa dumaong na mangingisda mga langga. So, ganyan sa amin. Pwede ka namang manghingi mga langga kapag marami. Pero kapag wala, kailangan mo talagang tanggapin na hindi ka bibigyan kasi nga sa kanila lang yun. So, ayan, balik tayo dito sa mga naligo mga langga. Pero sa mga oras na to, sobrang lakas na ng hangin. Tingnan nyo, yung ibang isla hindi na halos makita. Parang may paparating na unos. Alam ko may paparating na unos kasi lumakas talaga yung hangin. Biglang-bigla lang na lumakas yung hangin mga langga. Kasi sinabi ko doon sa mga bata na umaho na. Dahil baka baka lumaki yung alon ba. Or baka maanod sila sa lakas ng hangin. Kaya parang hindi yata kami makakatagal dito sa baybayin kapag lumakas talaga yung hangin at ulan. Hi mga langga. So, ayun, abutan na po kami ng ng hangin. Sobrang lakas ng hangin mga langga. Kaya tingnan nyo yung namin. So yun mga langga, baka sabihin nyo bakit ako nagpapayong, naliligo naman kami sa dagat. So nagpapayong po ko dyan mga langga kasi meron po kong dalang cellphone. Baka po kasi mabasa yung cellphone ko sa ulan. Tapos sobrang lakas pa ng hangin. So dinidepensahan ko po yung cellphone ko mga langga. Pero hindi na lang din ako naligo ng dagat. Ang importante, nag-enjoy yung mga bata. Yung mga pamangkin ko, nag-enjoy po sila. Pati kami, sobrang enjoy din namin sa mga araw na yan. Ang problema nga lang ay naabutan kami ng malakas na unos. Sobrang lakas ng hangin yan at ang lalaki ng patak ng ulan. Kaya napagdesisyonan namin na uuwi na lang. Tingnan nyo yung bangka mga langga na anod na siya. Kaya thank you so much sa lahat ng mga nanonood at sa